Top 3 smartphones under 10K na pwede mong gamitin pang vlog. Napili ko ang mga device na to dahil sa pagkakaroon ng stabilization. Take note, hindi lahat ng smartphone ay may stabilization lalo na kung under 10K. Kaya ako na mismo ang naghanap para hindi ka na mahirapan. Ang una kong marerecommend ay ang Infinix Note 30. Although 1 year na din mula nang na-release pero solid pa rin ang camera lalo na sa video. May 6.78-inch IPS LCD 120Hz refresh rate at 396 ppi. Gating naman sa chipset naka Helio G99, 8GB RAM at 256GB storage. Kaya majority ng popular games ay kayang i-handle basta make sure na gamitin ang low to medium graphics. Naka 5,000 mAh battery at 45 watts charger. Sa iba pang feature, naka dual speaker at tuned by JBL. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang kadalasang ginagamit na stabilization sa mga smartphones. Una, ang EIS. Pangalawa, ang OIS. Sisimplihan ko na lang ang explanation para hindi ka na malito. Ang EIS ay gumagamit ng isang software para hindi maging magalawang video. Ang OIS naman ay may mekanismo sa loob ng lens para bawasan ang paggalaw. Kung tatanungin mo kung ano ang mas maganda ang OIS pero mas mahal. Kaya ang mga flagship smartphone mapapansin mo na sobrang smooth ng video. Nagiging posible yan dahil gumagamit sila ng combination ng EIS at ng OIS. Ang Infinix Note 30 ay merong EIS at ito ang sample photo. Pagdating sa camera, naka 64 megapixel wide, 2 megapixel depth sensor, 16 megapixel selfie camera at wala tong ultra wide. Ito naman ang sample video at kayang mag-recording ng 1440p at 30 FPS. Yung nasa kaliwa, yan ng sample pag naka-off ang EIS at sa kanan naman pag naka-on. O diba ang laking tulong? Ay presyong 7,339 pesos. By the way, sa dami kong nakukuhang comment tungkol sa smartphone at gusto kitang tulungan, kaya naman gumawa ako ng FB group na Smartphone Tips by Mas Mobile. Search mo lang sa FB, mag-join at i-comment ang problema mo about smartphone para magawa natin agad ng video. Ang susunod ay ang Redmi Note 13 4G. Ay 6.67-inch AMOLED 120Hz refresh rate, Gorilla Glass 3 at 395 ppi. Ang isa pang highlight nito ay ang kanyang display dahil naka-AMOLED na at bagay sa mga riders. Dahil kahit mataas ang sikat ng araw ay kitang-kita mo pa din ang display. A Snapdragon 685, 8GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. Lalaro mo din ng ML, CODM at PUBG basta timplahin mo lang ang graphics. Tandaan mo din na ang mga napili ko ay budget smartphone na pwede mong gamitin pang vlog at hindi gaming phone. Gumagamit din to ng EIS para sa stabilization at ito ang sample photo. Meron tong 108 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro at 16 megapixel selfie camera. Ito yung sample video, kayang mag-recording ng 1080p at 30 fps. Sa battery, merong 5,000 mAh at 33 watts charger. May SRP na 7,999 pesos. Bago tayo magpatuloy, ito nga pala ang Mas Mobile at ako ang iyong mobile coach. Nagbibigay ako ng smartphone tips at recommendations. Kung kailangan mo ng tulong, mag-subscribe at i-comment ang problema mo para ma-guide kita. Sa huli, andito ang Tecno Camon 30 4G. May 6.78-inch AMOLED 120Hz refresh rate at 393 ppi. Solid din ang display nito dahil naka-AMOLED na. Naka Helio G99 Ultimate 8GB RAM at 256GB storage. Kaya din nito ang light to medium games. Kumpara sa dalawang nauna, mas maganda na ang stabilization nito dahil ito ay gumagamit ng OIS. At ito ang sample photo. May 50 megapixel main camera, 2 megapixel depth sensor at 50 megapixel selfie camera. Ito yung sample video at kayang mag-video recording ng 1440p at 30 fps. 5,000 mAh battery at 70 watts charger. Pati ang charger nito ay mataas kumpara sa iba lalo na sa ganitong price range. Ay presyong 9,099 pesos. Kung may nagustuhan ka dito, nilagay ko na yung link sa description kung saan mo ito mabibili. Ito naman ang marerecommend ko kung gaming phone ang hanap mo under 10K.